pera dito sa piso at mga palipad yan, pupunta ba yan ng dait? Para magpanggap na defender ni Delcy? Ang totoo lang, ang legitimate dito, na naniwala ako, intuition ko, dahil kilala ko si Sir TVPH, i-declare ko yan na legitimate na nagmamalasakit, i-declare ko yan na legitimate na wala, hindi nakahangad ng katapat para i-depensa si Biancy. Like myself, kagaya ko, Hilumi Kawabi sa ako. Pero pa yata di man lang naisip kahit kunting konsensya, totoo naman siyang natutulungan kaya siya nandyan ngayon at nakapag-live. Pero bata pa naman sana siya, ang image sa YouTube ay di maganda. Oo, hindi maganda kasi nga napalibutan siya sa mga taong mga balahura. Ang mga tingwa pa dito, kung paano niya mauto yung mga nagpapalipad permi sa kanya. Kaya habang pinapaliparan nito, lalo itong magsusumikap, mang balahura, mang lait, mang insulto, mang asar. Oo, tama si ma'am doon. Para yung yung linta, the more na maraming may nasisip-sip, the more na may nasisip-sip yung linta ng dugo, lalong sisip-sip yan. Di ba, no? Pero ang linta, pag nasobra na pagsip-sip, bigla na lang tataba, mamamatay. Ginagaya ang kalingap o demandahan, baranggayan, ginagaya yung estilo. Alam mo, ma'am, yung demanda ang patulpo-tulpo kay MJS, pati NBI, NBI nila nasaan na? Saan na? Sa NBI nila. Ngayon sa Singapore daw magpapadeport. Hindi ang Philippine Embassy ang magpapadeport. Yung mismong country. Pwede maggumawa ng investigation, magsasabi sa Singapore na ganito ginawang masama. Pero di naman pumatay ang mga sila Genggeng, sila Ma'am Kapodi. Hindi sila pumatay. Tsaka mamaya puro invento yung pinagsasabihin ninyo. Hi guys, magandang araw. Marzano TV 2.0. And shout out po sa lahat ng mga viewers natin mula Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw. At ngayong araw guys, ito, Marilyn Chang, galit na. Alamin natin at bakit nga ba na sinasabi nila rito na si Kapesot ay abusado daw. At ito nga si Ma'am Marilyn Chang talagang awang-awa kay Beyonce. Alamin natin guys, bakit nga ba ganito yung reaction ni Ma'am Marilyn Chang? At syempre shoutout po sa lahat ng mga viewers natin, especially mga solid at silent viewers na lagi nagla-like, nag-subscribe at lagi nagko-comment. Maraming salamat po. Sana suportahan nyo po ako mula umpisa hanggang matapos itong video na to. And kung maaari po, don't skip ads. And syempre, shoutout sa lahat ng mga viewers natin. At syempre, mga OFW na lagi nakatutok ng mga taga Singapore, shoutout po. At syempre, shoutout po, shoutout natin si Kuya Basang sa Matubang at Ed at Kalinga Prab. At di ko na papatagalin guys, tara, pakinggan natin si Ma'am Marilyn Chang. Wala ka bang naipon na maipagawa na hindi na kailangan ipanawagan ni Dr. Lab? At parang nagsilbing siya ng tatay niyo, siya ng padre pamilya ng pamilya niyo para siya na mismo ang magpaplano paano gawin yung bahay ninyo. Kasi siyempre ang tatay mo, di ba, nandyan, si Tatay Biran? Dapat, ang lahat ng ito ay mismo ang Tatay Biran ang magdesisyon, hindi ang isang Dr. Lab. Yan ang pinagtataka ko, Ma'am Marilyn Chang. Maganda yung sinabi ninyo Kasi yan din ang pinagtataka ko, bakit si Doc Lat ang nagdidesisyon. Siya yung parang nagiging boses nila sa social media Tsaka dapat di nga naman, actually kung yung mga ganung bagay, hindi naman dapat talaga nilalabas sa social media. O bakit si Doc Lat? Ako paniwala ko dyan, akin lang to, content lang yan Bakit ito pinagsikapan ni Dr. Lat? For money. Kasi kung wala makukuha si Dr. Lab dito sa pangalan ni Beyonce, na mga sponsor din, na bigay ng mga sponsor, hindi yan mananatili. Tama. Bakit siya nanatili dyan? Alam na this. Ayaw na siyang pabalikin sa kalingap. Paano pababalikin? Alam mo, Ma'am Marilyn Chang, gusto siyang pabalikin. Ang problema, lalong iniinis ang kalingap at gumagawa pa ng bawal. Siya mismong nagpaalis sa sarili niya. Wala no choice. Pero siya wag na siya bumalik sa kalingap. Nako. Masyado pala kay Ma'am Marilyn Chang. React natin to.
So lahat ng ginagawa niya, no, napanawagan, mag-ingat kayo, kasama yan si balahurang matandang walang pinag-aralan, no, si Biran, na nagpapanggap na suporte ng Kalingap, pero ginagamit lang din ng mga Kalingap para magkaroon siya ng views. Kasi kung walang views, walang kikitain matandang bastos. Ayun niya kay Sir Birana, syempre magkakaiba kami ng pananaw. Ako kasi Ma'am Marilyn Chang, actually ako, hindi ako against kay Sir Birana. O, baka magalit po kayo sa akin, no? Siguro, hindi ko gusto yung ibang sinasabi niya, no? Syempre, nobody's perfect at magkakaiba tayo ng pananaw. Pero I do support Sir Birana. Although kumikita siya, nagkaka-views yan, lahat naman tayo, no? As a reactor din sa Kalingap, gusto natin ng views, gusto natin kumita. Pero at the same time, andun pa rin yung puso natin na depensahan sila. Ganun din po si Sir Birana kasi totoo siya, hindi naman po lahat ng Kalingap kaya magsalita ng sinasabi ni Sir Birana. Actually, may mga viewers gusto Sir Birana. Bakit? Kasi may mga viewers talagang gusto nila ang atake mo dun sa umaaway sa Kalingap, murahin mo eh. Kaya minsan makikita mo sa comment, talagang minumura nila eh. Kaya lang, hindi naman lahat ng reactor ganun magsalita. So, kaya minsan mapapansin mo, no, kahit tayo as a reactor, ayaw natin sa mga ganun. Pero, viewers ang magdesisyon kung sino yung gugustuhin nila. At the same time, wala tayong karapatan na pigilin yung mga ibang mga reactor na mag-react, no? Lalo sa nangyayari ngayon. Actually, ngayon, dumadami na ang reactor. Even yung mga political reactor, dumadami na po sila, guys. No, actually binanggit dito ni Mama Marilyn Chan yung Armado. So talagang bago lang pag tinignan mo yung channel, liit. Pero liit ng channel, tapos yung bisa mababa. Pag politika, ngayon, kinontent yung Kalingap, tumataas. Tumataas yung views kasi alam naman nila talagang mayroong views dito. So ako, Mama Marilyn Chang, I respect your opinion about kay Severana. Hindi ko siya kinakampihan, pero nagpapasalamat ako kay Severana kasi pinagtatanggol niya yung Kalingap eh. At least siya, pinagtatanggol niya kaysa naman yung iba, nagko-content ng Kalingap pero winawa lang yan, like kasi Kapeso. Ako para sa akin, hindi ko sila kaaway. Kaya hindi sila Kalingap, like La Papa Bear, La Severana. Ako nagpapasalamat ako sa kanila. Dumating sila sa Kalingap at hindi naman yung ginagawa nila, let's admit, hindi lahat ng reactor ng Kalingap nagagawa yun. Sir Birana, talagang minumura niya lahat ba ng reactor kayang gawin yun? O, di ba? Kanya-kanyang style yun eh. Ang pinaka-goal natin dito, suportahan natin at protektahan natin at depensahan ng Kalingap. Yun lang naman yung sa kanila. Ngayon, kung kumikita sila sa pag-reaction video, tayo magagawa. Pinapanood sila. Diba? Hindi pa ako galit Ma'am Marilyn Chang, pero let's respect to each other. Basta ako, as long as nagpingitanggol mo yung Kalingap, saludo ko and I will support, no, kung sino man yung mga reactor na yun. No, komento ko lang po yan, akin lang yun. Agree ba kayo doon? Kung may reklamo kayo, please comment down below. No? Pero alam ko may kanya-kanya kayong gustong reactor. Pero sabi ko nga, iba-ibang reactor, iba-iba atake. And let's respect. Basta ako, as long as pinagtatanggol ng Kalingap, supportado ko yun. Kung wala ang mga Kalingap na nanonood at mga team guwapa, wala ding mga views, itong, Armado group na biglang sumulpot. Oh, may Armado group. Yun nga tayo napanood ko, ma'am. Armado yung pangalan. Mga political reactor, mabababa yung views. Mapasok na sa Kalingap. Nako po. Yari. Sabi ni Luwian, frontliners nila si Bianci, ginagamit lang siya. Kaya nga po, to be honest with you, sabi ko doon kay Bianci, pag ako kasi nagsalita dito, pinapanindigan ko yan. Once nagbitaw ako ng salita, ipagtanggol kita, papagtanggol kita. Pero tandaan ninyo, hindi ako titindig sa mali, hindi ako magiging konsentidor. Kasi may malasakit ako eh. Kung hindi kita pagmamalasakitan, hindi kita papayuhan. Hindi kita pagsabihan. Ganun yun. Yan ang nagmamalasakit, di ba? Tama. Ako, agad kay Ma'am MC rito. May nagpayo ba dito? Kay Bianci? No. Hinahayaan nila itong latangin. Para pagkakitaan kasi maraming mga supporter pagdating sa issue. Tama naman siya.
Pinapasalamatan pa. Anong klase yan? Anong klase Hindi, tsaka si Mama Marilyn dyan, tignan mo na lang si Kapeso. Wala siyang ambag doon sa 20,000. Hinahanap-hanap niya. Ngayon, tignan mo Mama Marilyn Chang. Napatunayan, meron 20,000 may binigay si Kalinga Prab. Actual, physical money. O, nasa si Kapeso ngayon. Tumatahimik siya. Tahimik siya, hindi niya ano yon, hindi niya kino-content ngayon. O, gagawin niya, mag-iiba na naman ng issue, ng topic. Pero ang binanatan, si Beyonce ang binanatan, hindi siya. Siya paldo, yung si Beyonce kawawa. Ako, asal ako kay Beyonce, aaminin ko guys. No, pero hindi ko siya binabalahura kasi ginawa niya sa Kalinga kay Papa Eds. Asal ako sa kanya. Dati mabait pa ako, naawa ako. Ngayon, wala, na ako nainis na ako sa kanya At hindi naman, hindi ko siya kaaway. Talagang asar ako sa kanya dahil sa ginawa niya sa Kalingap. No, pero hindi to pambabalahura. Nag-express na ako ng aking nararamdaman, no? At akin lang 'yon. Oh, 'di ba? Pero tuloy natin 'to. mindset yan? Kung kayo'y takot sa Diyos, kung totoo yung puso ninyo, pasalamatan nyo ba ang tao? Malinis ba yan sa inyo? Image is everything. Hindi mo na kailangan magpakita ng diploma mo, kung ano natatapos mo, para paniwalaan ka ng tao na ikaw ay dissenting tao. Tama naman, may punto siya doon. Pero kung yan nilalabas mo, yung pagkabalahura mo, palalait mo, pambabansag mo ng mga pangalan ng kapwa mo, pangaasar mo sa kapwa, hindi po matuturing na taong disente at may pinag-aralan. Ito ba'y dapat itong suportahan? Ito ba'y dapat paniniwalaan? Na totoong supporter, totoong defender? Mabibilang lang sa deliri. No? Hindi man ako kailangan na Beyonce maging defender niya. Pero sabi ko, nandito lang ako sa kanto, sa sulok ng bahay. Ako guys, ay kung sabihin na natin si Ma'am MC, dinedepensa ang si Beyonce. I still respect her. Actually, sa lahat ng defender ni Beyonce, ako in fairness kay Ma'am Marilyn siya may punto siya May punto siya, no? May punto si Mama. Kaysa Kalakapeso, sa ibang mga defender, kinakawawa si Beyonce. Dahil sa pagdedepensa nila, hindi nila tinutulungan si Beyonce, sinisiraan pa nila. Lalo yung dalawang kapitbahay niya na mayayabang na matatapang na duwag naman. Na nanggagago lang. Di ba? Mga nanggagago lang yan. Di daw ako makakauwi ng Singapore. Nakauwi ako, di ba? Balita ko nasa Singapore yan. Malaman ko lang kung saan yung address niyan. Anong hotel. Pupunta ako. Maipagkita lang naman ako Ano mo ang gagawin Di ba? Nasa kanya na yun kung may gagawin siya sa akin. Pero pwede mo maipagkita sa kanya. Nagkataon lang may trabaho pa ako Siguro sa Sabado Linggo. Try natin huntingin. May pagkita lang naman ako Wala na akong gagawing masama Di ba? Walang gagawing masama guys. Mababait kami dito sa Singapore Yung ang problema, yung pumunta ng Singapore, mabait kaya. Pero mo sabihin laplapin si Genggeng, yung girlfriend ni Birador. Maniwala kayo guys. Pag si Genggeng, nireklamo siya. Niwala kayo. Nasa Singapore pa naman siya. Sabi ko nga, ibigay niya address niya kay Genggeng. Magmamanman. Dahil pagdating ng panahon nandito, paglalaban ko pa rin yan. Ipagtatanggol ko pa rin yan sa mga tao mapanggamit, sa mga tao nagkukunwaling, mga defender ko, no? Na nagsipasukan lang dito para pagkakitaan, makakot ng mga sponsor. Sino-sino sila? Yun lang ang masakit niya. Doktor lang. Oy! Nako! Baka hindi niyo po alam ang history ni Kapiso. Si Kapeso, alam ko ma'am, yung panahon ng Rochelle, bibit-bit yan ng mga sponsor. Nagagadya si Kalinga Prab, si Kuya Bal Nag-iiyak yan, binasag yung silver button. Paano napaiyak? Nalaman yung niya, scheme niya. Di ba? Sponsor yan. Alam niya ni Sir TVPH. Alam niya ng mga buong Kalinga. Di ba? Ang history ni Kapiso, kung saan siya nag-umpisa sa buhay niya dito sa Kalinga. Sino ang unang tumulong sa kanya? Mga sponsor siya naging beneficiary noon. So ano talaga ang punto niya dito para pasukin, magpapapansin sa buong Kalinga pa sa mga team guwapa dito? Alam mo, yan ang problema sa ibang sponsor, sa ibang reactor.
sponsor din habol. Ako, aminin ko sa inyo guys, wala po akong sponsor. Itong YouTube ano ko lang, aking tawag dito, parang pastime ko. Ngayon, kung may mag-sponsor, wala naman siguro masama, pero ako po, hindi po ako nagpapa-sponsor. No? Although, pwede naman talaga ako, wala naman masama sa sponsor No, kaya lang, may mga reactor, kaya minsan naggaganto ganyan, kasi para magkaroon ng sponsor. Ako, hindi mo pwede sabihin na may sponsor ako. Tampal ko mukha mo. May pera ako. Tuloy natin. Number 1, pera. Revenue. Mga mauto niyang umangayon sa kanyang mga pang-aasar. Tama. Na walang katapusan, walang kamatayan. Oo. Tama si Ma'am MC doon, nangaasar niya si Kapeso. Napangaasar. Tsaka iyakin pala yan guys ha. Ito sa mga di nakakaalam, ini-strike po ako niyan ni Kapeso. Sabi niya, yung nang i-strike daw, pikunin. Yan, pikunin po yan. Hindi makasagot sa sinasabi ko. Galit sa tartar niya. Peso! Nakanapatay! Walang kamatayan. Kanina doon sa lahat, nakita ko nandun si Joan Nunez, doon, ang tinitignan ko. Diba? Walang kamatayan. Walang kamatayan. Kung sino-sino na lang, mga pinagbabanatan dyan sa loob ng kalingap dahil nga pagkapirahan. Na kunwari defender. Kung nasisira naman, at wala nang katigil-tigil ng mga daso ni Bianci dito, paano may tigil? Kung meron naman isang kapiso mix na ginagamit ang kanyang pangalan dito, na kunwari pinagtatanggol siya, kunwari support, kunwari tumutulong. Solid! Kunwari talagang depender yan, pero hindi yan depender si Kapeso. Hindi depender yan. Inggitero yan. Inggitero kay Rob. Traitor Sinisiraan Daming hinahanap, puro pera. Hindi naman, ngayon Ako, nakita. hindi talaga maganda pagkagawa noon, madam. Clearly, no? Klaro-klaro naman po. Oo. Na, Mabira. Mahinang. lahat naman nag-aaway dahil sa pera, dahil sa abuse. Proud mom, sabi niya, malaki daw natanggap ni Bianci nung birthday niya. Kaya nga, di ba? Nagkabitak-bitak yung bahay. Kaya naman ni Bianci ipagawa yun. At kailangan pa ba? Ipanawagan ni Dr. Lab. Sponsor. Gugulat nga ako Di ba, meron ng channel si Beyonce. Bakit si Dr. Love yung gumagawa nun? Ako sa akin wala naman masama kung ipanawagan ni Beyonce yun. Iba yung nanawagan ko magpakatotoo lang siya. Aminin niya, di ba? Di ba? Pero sa akin kasi, ba't si Dr. Love? Yan naman tanong ko. Di ba, bakit? Ba't siya nananawagan? Di ba, no? Uli. Ano, para may bawas? May dilihensya? Dilensya, patak. Kung gustong tulungan ng mga sponsor, ito, diretso yan kay Bianci. Hindi na kailangan diretso kay Dr. Lab. Oo, dapat diretso kay Beyonce. At kaya sabi ko nga, kung si Beyonce magsabi directly, wala namang masama doon Nangihingi, at least nangihingi siya, harap-harapan, di ba? Sa mga sponsor. Sponsor naman niya yun si Doc Lat, sponsor niya ba yung hiningian niya? Tanong ko lang yun. Kung gustong tumulong ng mga sponsor dito, ang kanilang lahat ng pera idiretso nila kay Bianci, hindi para ipalipad dahil tuntua kayo, nabanatan yung kanyang kalaban. Hindi niyo pa naisip na ginagamit ang kapiso ang Bianci dito para firming kalabanin ang kalingap. Yes. Come on. Real talk. Real talk yan. Real talk yan Very good, Ma'am MC Diba? Kaya nga, dapat idiretso, quality. Yes, kay Beyonce. Idiretso mismo kay Bianci. Agree ako dyan. Subukan ninyo, I'm huwag agree with you, magpalipad. ma'am. Subukan ninyo, huwag Agree ako magbigay dyan. ng mga Gcash dyan. Kung hindi ba yan, manghihina at manigil-tigil na. Gcash lang pala pwede magpahina dyan. Pag walang Gcash yan, saan pupulutin yan, madam? Subukan yung huwag suportahan, subukan yung huwag panuorin. Naknabatay. Tignan natin ang katapatan ng mga yan hanggang dulo ng ilang taon. Di ba? Oo. Tama ka, Marlene. Ang hinahanap ko dito, mga discernment ng tao. Discernment. Recognizing your mistake, recognizing what actually you are doing in front of the eyes of God. Ngayon, kung mag-post man si Kuya Bal, wala na bang natitirang pasensya sa puso ninyo? Lahat na lang ipopost ni Kuya Bal. Ha?
pinipersonal ninyo dahil Oo. nanatili ang puot sa puso ninyo. Tsaka pag pinanood mo naman yung video ni Kuya Bal, okay naman, wala namang sinasabing fall yung si Kuya Bal eh. Tinatambil lang kayo kasi ang mahirap lang sa inyo kasi asaltalo kasi kayo. Panoorin nyo mo muna, huwag kayo mag-base dun sa thumbnail. Alam mo naman si Kuya Bal buti nga yan. Alam mo, totoo siya, si Kuya Bal, napakabait niyan. Ba't nasabi ko napaka? Biriin mo. Winalangiya siya sa birthday sa kasal ng anak niya. Kung sa ibang magulang yan, guys, ang sakit nun. No? Talagang winalangiya. Alam niyo, guys, siguro hindi niyo siya maintindihan. Pero kung papasukin niyo yung sarili niyo kay Kuya Bal, maalala mo yung ginawa sa'yo. Ay, putik. Talagang nasa utak puso mo na yung ginawa sa'yo. Kaya, kung sa iba yan, pinagmumura kayo eh. Pero ang ginagawin Kuya Bal, papatawa pa yung tao. Bait pa nga si Kuya Bal. Totoo siya eh. Huwag lang kasi kayong pikunin sa social media. Huwag kayong balat sibuyas. Diba? May Denmar, tama po kayo soon. Itapos yan sa work, yung bata na mahirapan po yan maghanap ng work. Ayo, mahirap yun. Sino talaga apektado dito? Si Betsy. Hirap yan. Ngayon pa naman, chinecheck yung mo. No? Pag-apply ka, anong pangalan mo, anong FB account mo? Chinecheck na po yun ngayon. Diba? Gaya na sinasabi ni Michelle, no? Na pareho siya ni Kapiso. Pagkaaway niya, kaaway niya. Hindi kasi magandang para kay Michelle, no? Bilang Si Japina. Pambira na yan na naman, nakikisali na naman, views na naman din yun. Kristiyano, no, Michelle? Payo ko lang sa'yo. Hindi lang naging kaibigan ko. At Kristiyano din. Hindi kasi maganda na pagkaaway ni Kapiso, kagani Kapiso, kaaway talaga. Mali yun. Kasi ang pagpapatawad at pagpapasensya at pakumbaba, kailangan yan talaga ang minamahal ng Diyos. Amen, oo. Alam mo, pwede ka naman away. Totoo lang, kaaway mo, kaawayin mo no? Pero sa kabilang banda, awayin mo siya kung ano yung issue, kung ano yung ginawa niyang masama. Pero aawayin mo siya, parang kaaway niya, kaaway mo din. Tapos parang, alam mo yon, sagad na gambuto, hindi ganon. Dapat nandun pa rin yung room ng pagpapatawad. Tama si Ma'am, si Ma'am MC. Ako, minsan, gigil ako. Lalo sa dalawang yun na mayabang na yun, gigil ako dyan, guys. No? Pero nandun pa rin yung point na, alam mo yun, hindi mo sinasagad yung galit mo. So, meron ka pa rin reservation sa pagpapatawad. So, yun nakikita ko yung sinasabi ni Ma'am Marilyn Chang doon. Pero kung umaayon si Michelle kay Kapiso sa mga ginagawa ni Kapiso dito, kung umaayon siya, no? Anong ibig sabihin doon? Nasaan na yung pusong Kristiyano? Kasi nakita naman natin sa Kapiso, hindi pusong Kristiyano. Hindi, wala. So, ikaw, Michelle, Walang pusong Kristyano yan. Alam niyo bakit, Ma'am MC? Nung nagbanat lang kami sa debate. Alam mo, ang tirada niya sa akin, niya ako, nilalait niya ako. Siya nagsimula ng panlalait eh. Kaya nilalait ko din siya eh. Pag nilait mo ako, lalaitin kita. Binabalik ko lang sa'yo. Kaya sasabihin mo, Kristyano yan. Ako po talagang, sabihin na natin, Kristyano din ako. Pero, hindi naman ako papayag na inaabuso ko. Pag nilait mo ko, lalaitin din kita. Ganun ang labang ko. Pero kung hingi ka ng tawad, papatawarin kita. Ganun naman yung ganun kasimple. Pero pag nangaaway ka, mayabang ka, tuloy ang laban. Di ba? Pero katwiran sa katwiran. Huwag lang personalan. Ano? bunso, kung ikaw ay Kristiyano, makipag-ugnayan ka ba sa hindi Kristiyano? Makipag-ugnayan ka ba May punto sa mga taong nasapian ng demonyo? May punto. I don't think so. I don't think so. May punto si Madam. Actually, parang ginagaya. So, parang ginagaya ni Dr. Love yung gawain saan siya nanggaling. Ganon din po. Ganon din po. At humantong sa mga banta-banta, Wala yan. ginagaya ang kalingap o demandahan, baranggayan. Ginagaya yung estilo Alam na mo, ma'am, yung demanda ang patulpo-tulpo kay MJS, pati NBI, NBI nila nasaan na? Saan na? Sa NBI nila. Ngayon sa Singapore daw magpapadeport. Hindi ang Philippine Embassy ang magpapadeport. Yung mismong country. Pwede
maggumawa ng investigation, magsasabi sa Singapore na ganito ginawang masama. Pero di naman pumatay ang mga sila Genggeng, sila Ma'am Kapodi. Hindi sila pumatay. Tsaka mamaya puro invento yung pinagsasabihin ninyo. Di ba madali mag-akusasyon pero mahirap patunayan. Ay habang ipupunta kayo ng Singapore. Subukan niya sabihin niya, nandito kayo sa Singapore. Napatay yung sinabi mong boy laplap. Yung sinabi mo ay Genggeng, lalaplapin mo siya. Subukan mo ang gawin yan dito sa Singapore. Ewan ko lang kung may kalagyan ka. Pero actually, pwede kang ireklamo ni Genggeng actually. Mabigay mo lang yung kung saan ka naka-stay ngayon. Ay nako, napakadaling tawagan ng pulis dito. Wala pang 1 segundo, sasagot agad. Kaya yung pagiging matapang nyo sa Pilipinas, wag nyo dadalhin sa Singapore. Ako hindi ko siya inaaway, no? Hindi ko siya, wala akong planong masama. Pero pwede akong maipagkita sa kanya. Ilabas niya yung tapang dito sa Singapore. Diba, no? Para sa akin, pagmamalaki. Dipindir ako ni Biancy. O sino magsalita? Hanapin ninyo mga address na yan. Pupunta ako sa dait. Bakit nga ba siya pupunta ng dait? Dahil bakit kumita siya, pakita niya talaga na supporter talaga siya, depender talaga siya. Pero kung wala siyang pinagkakitaan dyan, kung wala siyang nakakot ng pera dito sa piso at mga palipad dyan, pupunta ba yan ng dait? Para magpanggap na depender ni Gelsi? Ang totoo lang, ang legitimate dito, na naniwala ako, intuition ko, dahil kilala ko si Sir TVPH, i-declare ko yan na legitimate na nagmamalasakit, i-declare ko yan na legitimate na wala, hindi naghangad ng katapat para i-depensa si Biancy. Like myself, kagaya ko, hilumi kawabi sa kalpo. Pero pa yata di man lang naisip, kahit kunting konsensya, totoo naman, siyang natutulungan, kaya siya nandyan ngayon at nakapag-live. Pero bata pa naman sana siya, ang image sa YouTube ay di maganda. Oo, hindi maganda kasi nga napalibutan siya sa mga taong mga balahura. Yun lang, o, di ba? Napalibutan siya ng mga taong balahura at mga manyakol. Ba't ko nasabi? Lalo si Boy Laplap. Tingnan mo, lalaplapin mo si Genggeng na girlfriend ni Birador. Alam nyo, pag magsabi nga ni Birador, pag daw mag-live kayo, wag sa loob ng bahay nyo. Lumabas kayo ng bahay, tas mag-live kayo. Di ba yun ang magandang live? Kaya punta ka sa McDo. McDo Diet. O kaya Jollibee ng Diet. Nandito ako sa Jollibee ng Diet. Magla-live ako. Doon ka magsasalita. Tingnan natin. Doon mo malalaman kung totoong matapang. Pero matapang ka. Nakainom. Tas nasa loob ng bahay mo. Yung gate mo saradong-sarado. May lock pa. Wala. Yun di matapang. Yung kaduwagan yung tanga. Hindi ka matapang, di ba? Ang matapang, nasa labas ka talaga ng bahay mo. Wala magpoprotekta sa'yo. Ang tanong ko dito kay Biancy, anak, pakiusap ko sa'yo. Tanggalin mo ang nakapalibot ng mga toxic, mga balahura para po luminis ang iyong imahe sa YouTube. Mahirap ilaban. Pag nandyan kang inaayunan mo ang mga hindi katiwala na nagpupuno yung mga depender mo dito, nagamit lang ang pangalan mo para makaganti sa iba. Hindi mo depender yan. Ginagawa ang shock absorber. Siya ang binabanatan. Yung dalawa, malaya sila na pagsalita ng against sa kalingap, pambabalahura, pero in the end, si Biancy yung talaga nag-absorb ng kaya sabi ko nga shock absorber. Siya yung nag-absorb ng Kaya nga alam, dahil pinagkakatiwalaan niya yan, nadadamay siya sa ugali ng dalawa. Pero mo, manyakol yan. Manyak, mayabang, nambabalahura. Pinagkakatiwalaan mo. So, hindi mo masisisi iba na ganun. Nagiging pangat yung impression sa'yo. No? Hindi ko binabalahura si Biancy. Ito yung opinion ko lang. Akin lang to. At hindi ko pa pinipilit. Pero kung mapipikong ka, hindi ko kasalanan yun. Opinion ko lang naman yun eh. Di ba Kung mali ako, di mali ako. Di ba Inaayunan mo. No? Sabay matinder. Sabi ni Flo de la Isa, ang bilis kasi ni Biancy mapaniwala, even kay Kapiso, lalo na dalawa. Kasi Kapiso magaling yan di ba?
Magaling. Hindi Si siya magaling, tuso. Oo, parang demonyo, tuso. Tuso yan. Kapiso, gumawa na, gagawin niya yung pangasar niyang nakakatawa. At yung mga tao na hindi inisip na parang namanipilit sila, Oo. kaya tuwan-tuwa naman nagpapalipad. Kita mo naman, nasa na yung issue ng 20K? O, nananahimik siya. Paano? Nakita ning ebidensya. O, ngayon tahimik siya. O, ba't di niya masagot yon? O, sabihin niya tama siya. O, ngayon nasaan na siya? Alam mo, mayabang lang eh. I don't care sa mga palipad nila, pero nakikita ko dito paano niya mauto ang mga team guwapa dito, kung paano niya mauto yung mga Mauto nagpapalipad niya. permi sa kanya. Kaya habang pinapaliparan nito, lalo itong magsusumikap, mang balangura, Oo. mang lait, mang insulto, mang asar. Oo, tama si ma'am doon. Para yung yung linta. The more na maraming the more na may nasisip-sip yung linta ng dugo, lalong sisip-sip yan. Di ba, no? Pero ang linta, pag nasobra na ng pagsipsip, bigla na lang tataba, mamamatay. Ingat din siya. Huwag masyado pa sip-sip ng sip-sip. Delikado yun. Baka mamaya mabalikan ka. Payo ko lang yan. Di ko siya naaway. Ito ba ang uring defender na gusto nung hinahanap ni Bianci dito? Ang mga ganitong klaseng tao na wala ng kapayapaan. Oo. Napatay. Isip-isip din. Pag may Kasi time. ako, anytime of the day, ako nandito sa kanto, sa sulok, nagmamanman, kung paanong i-manipulate si Bianci dito. Nakikita ko eh. Oo. Bakit ito nireaksyon ni Bupil? Si Dr. Lang. Isa rin ito sa mga nagmanipulate sa pamilyang Batalero. Diba? Alam mo maganda yung sinabi ni ma'am. Isa rin to nagmanipulate sa pamilyang Batalero. No? Pero anyway guys, puputulin natin. Medyo naka 30 minutes na pala tayo. Ay, grabe na talaga. So anyway, maraming salamat kay Ma'am Marilyn Chang. Siguro tuloy na lang po natin. Kung nabitin po kayo, let me know kung nabitin kayo. Magpa-part 2 po tayo guys dito kay Ma'am Marilyn Chang, no? At maraming salamat At anong mako-comment nyo dito guys? No? Ako para sa akin, may punto si Ma'am Marilyn Chang eh. Although kahit supporter siya, dependo siya ni Beyonce, I'm still, nandun yung respeto ko. Basta ako, issue lang. No? Kung ano yung issue, yun ang sasagutin natin. Pero alam mo, totoo lang guys, nakakaawa dito si Beyonce. Ako naniniwala ako talaga, yung galit ni Ma'am Marilyn Chang, valid yun eh. No? At naniniwala ko kawawa si Beyonce. Kaya lang, nasa legal age na siya. Sana it's high time na magdesisyon siya at mag-analyze sa nangyayari. Kasi in the end, hindi natin pwedeng sabihin, hindi natin pwede palang sabihin yung nakapalibot lang sa kanya ang may kasalanan. Dahil nasa legal age na siya, masasabi ko lang na may kasalanan din siya. Ngayon, kung mababas siya, no, para sa akin, hindi yung kumbaga, gawa din niya yun. Hindi gawa ng ibang tao. No, kami naman, as a reactor ng Kalingap, bumabanat kami ayon dun sa issue. Pero para ma-mercenal, hindi po. Hindi kami na ma-mercenal. Kung ano na nakikita at napapanood namin, yun yung nire-react namin. Yun ang masasabi ko. And opinion ko lang po yan. Anyway, maraming salamat sa Diyos. And please like, comment, and subscribe. And comment po kayo. Agree ba kayo sa mga galit ni Ma'am Marilyn Chang? No, and please comment down below guys. Maraming salamat po. And to God be the glory. Paalam!